Ayan, isang pinagpalang umagang aking bati sa inyo pong lahat ng ating mga ka-daily in the Word. Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? Bagaman mabagyot, maulan, we still praise the Lord. Amen. Because we are in His good hands. No, salamat po sa kanyang kahabagan at biyaya sa atin. At sa mga nag-aaral, kayo po'y makakapagpahinga ng maayos. Bagaman may mga assignments, pero at least relax tayo sa ating mga tahanan, mga anak na nagawa ng ating mga asignatura. Ganon din po sa may mga trabaho na ngayon po ay pansamantalang wala, no? Magpahinga po at mag-relax. At sa umaga pong ito, hayaan niyo po na samahan niyo po ako na tayo po'y dumako sa salita ng Panginoon as we have our daily devotion ngayong umagang ito. Muli po ang inyong kaibigan, Pastor Norman G. Balboa. Kasama ko po ngayon sa ating daily in the Word. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumako sa Diyos at manalangin. Panginoon, pagpalaan niyo po Diyos ang araw na ito. Salamat sa patuloy mong kahabagan at biyaya sa amin. Salamat o Diyos, bagaman may konting sama ang panahon, kami po ay nasa maayos na kondisyon. We also pray, God, nung po sa mga parte ng aming bansa na mababa at yung iba'y binaha, Panginoon, I pray that you help them, O God. Send people who have good hearts, O God, to help our kababayans, Panginoon, especially those who are in danger areas, O God. I pray that you keep them safe, Lord, and even provide their needs. And be with us, O God, as we have our daily devotion this morning. This we pray in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, muli po, good morning. Kamusta po kayo sa inyong mga tahanan? So shout out po sa lahat ng ating mga kaibigan, man sa buhay, na makakasama po natin sa ating daily in the Word. Ayan. Kung kayo po ay may mga prayer concerns, mangyari lamang po mga kapatid na i-komento nyo lang po dyan or i-PM nyo po ako para maisama po natin sa ating mga panalangin. So mga kapatid, tunghayan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito, at ito po ay matatagpuan natin sa Psalms number 59. Kung kayo po ay may mga Biblia, pwede nyo pong tingnan Psalms 59 verse 17. Hindi na po natin babasahin ang lahat ng mga talata. Doon na po tayo sa pinaka-verse na gagamitin po natin.
Sabi po ito sa Psalms number 59, verse 17, "Unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense, and the God of my mercy." Ulitin ko po sa wikang Ingles, "Unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense, and the God of my mercy." Sa wikang Tagalog, "Sa iyo, O kalakasan ko, aawit ako ng pagpuri, sapagkat ang Diyos ay aking matayog na muog, ang Diyos ang aking kaawaan." Yan, isa pong pinagpalang umaga ang aking bati sa bawat isa. Mga kapatid, kung tayo po, para maging matibay ang ating katawan laban sa mga karamdaman, ano po ang ating ginagawa usually? Diba, nag-e-exercise tayo. Amen? Umiinom po tayo ng vitamins. Ano pa? Kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain, karne, isda, gulay, at mga prutas. Yung iba sa atin, umiinom ng supplements, para lang ang ating katawan ay maging malusog. Iniiwasan nating magpuyat, sobrang ma-stress ang ating katawan, parang ating body metabolism ay maging malakas. At syempre, maging healthy po tayo. Okay. Bilang Kristiyano sa larangan ng buhay, paano ba tayo magiging matibay? Saan ba tayo o kanino ba tayo kukuha ng depensa upang tayo po ay maging matatag sa buhay natin sa araw-araw? Ang sabi po rito ni Haring David, "Sa iyo ang aking kalakasan, ako'y aawit, sapagkat ang Diyos ang aking depensa." Mga kapatid, sa larangan ng buhay espiritual, sa larangan po ng buhay Kristiyano, lagi po nating tandaan, mga kapatid, na ang Diyos ang ating depensa. Bagaman sabihin natin, mga kapatid, tayo po ay kumakain ng masusustansyang pagkain, pinipilit po nating maging malakas tayo, mga kapatid, pinipilit po nating maging malusog ang ating mga katawan. Subalit, mga kapatid, kung minsan, kahit anong pilit natin, mga kapatid, nagkakasakit at nagkakasakit tayo. Hindi natin maiwasan, mga kapatid, na tayo po'y manglumo, manghina ang ating katawan. Bagaman ang mga suplemento na pagkain ay nakakatuwang, pero lagi nating tandaan, mga kapatid, hindi natin maiwasan na tayo po ay manghina. Ganon din po ang ating kalalagayan spiritual, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, ikaw ay Kristiyano, lagi kang malakas. Sabihin natin, hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako manghihina. Ako'y naniniwala, mga kapatid, bawat Kristiyano nakaramdam ng panghina sa Espiritu. Pero ito pong napakagandang balita para sa atin ng salita ng Diyos, gaya po ng sinabi ni Haring David, mga kapatid, na ang Diyos ang kanyang depensa. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ang aking matayog, malaking bato. Alam niyo po, mga kapatid, mayroong dalawang ikinumpara sa pagtatayo ng bahay sa Biblia. Ito po ay kinumpara ng Diyos sa isang tao. May isang matalinong tao at mayroon pong isang mangmang na tao. Yung mangmang na tao, nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Marahil malapit sa seashore. Siyempre ba naman, 'di ba, dagat. Ang sarap kayang, parang ang sarap, 'di ba? Para nakakaakit at magtayo ng bahay sa dalampasigan, malapit sa dalampasigan o tabi mismo ng dalampasigan. Yun nga lang, tinayo niya ito sa buhangin. Without anticipating na ang dagat ay pwedeng tumaas, 'di ba? Lumaki ang alon. Ano nangyari, mga kapatid? Yung kanyang bahay na tinayo, mga kapatid, ito po ay hinampas ng hangin, at hinampas ng malalakas na alon. Ano nangyari, Pastor? Ito po ay nasira. Subalit, mga kapatid, doon naman tayo sa isang tao. Itong isang taong matalino, bagaman sa tabi ng dagat, itinayo niya ang kanyang bahay sa malaking bato.
Abay, pag ang pundasyon mo'y matigas at bato, abay matatag yan at malakas yan. So sabi ron, lumakas ang hangin, lumakas ang hampas ng mga alon sa dagat, sabi ron, ang kanyang bahay ay hindi nawasak. Mga kapatid, kung ilalagay po natin sa ating buhay spiritual bilang Kristyano, napakasarap na ating ilagak ang ating pagtitiwala sa Diyos, sapagkat ang Diyos lamang ang ating depensa. Siya lamang ang ang magbibigay sa ating tibay, katatagan sa ating buhay bilang Kristyano o bilang tao. Sabihin natin ikaw ay isang pamilya. Alam niyo mga kapatid, sa pamilya, napakagandang ilagay natin ang Diyos bilang sentro ng ating pagsasama, bilang sentro ng ating relasyon, bilang pamilya, bilang mag-asawa. Gawin nating Diyos ang kapartner natin sa ating buhay. Sapagkat mga kapatid, tanging sa Diyos lamang tayo tatatag. Kahit anong pang klaseng relasyon yan. Kapag ang Diyos ay initsapwera mo sa buhay mo, mga kapatid, yung pundasyon na meron tayo, mababaw, marupok, parang yung taong mangmang na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang mga pagsubok, malakas na hangin, malalakas na alon ng dagat. Ano nangyari, pastor? Nawasak yung kanyang tinayong tahanan o bahay. Subalit, yung isang taong matalino na nagtitiwala sa Diyos, kanyang tinatag ang kanyang bahay sa malaking bato. Alam niyo po ba yung malaking bato ang tinutukoy doon? Walang iba kundi ang ating Diyos. Alam mo, kumpiyansa ka kapag ang relasyon mo ay nakasalig sa Diyos. Kahit po sa buhay mag-asawa, sa buhay pamilya, kapag ang Diyos sinanggal mo sa iyong pamilya sa pagsasama ng mag-asawa, masisira ang inyong relasyon. Sapagkat, pastor, bakit po pastor? Sapagkat kahit gaano ka kayaman, pera lang yan. Ang pera po ay hindi sukatan na ibig sabihin matatag ang iyong pamilya. Hindi rin po dahil kumpleto kayo, sabi ng iba, pag kumpleto tayo, okay. Kahit kumpleto kayo, maraming problema. Pero wag na wag tatanggalin ang Diyos sa ating kalagitnaan. Pastor, lahat naman kami nakapag-aral. Hindi rin po dahil lahat ay edukado para hindi maging matibay o para maging matibay ang ating buhay bilang tao sa mundong ito. Pasensya na, maraming ang mga edukado, alam nyo na, di ba? Mga korap yung iba. Marami ring, bagaman hindi lahat, marami ring mabubuting may edukasyon. At meron din naman mga edukado na minsan nakakalungkot, walang karakter. Pero balikan natin mga kapatid, sino ba ang nagbibigay katatagan sa ating buhay? Walang iba kundi ang Diyos. Kung ikaw ay Kristyano, gusto mong maging matatag ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong pagsisikap, ang iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong anak, sa trabaho o kahit kanino man mga kapatid, lagi nating tandaan ang Diyos ang ating depensa. Pangalagaan natin mga kapatid ang ating buhay spirito. Okay yung malakas ka physically, okay yung meron ka magandang trabaho, okay yung meron kang pamilya, pero lagi nating tandaan, ang Diyos ang ating katatagan. Patuloy nating ilagak sa Diyos kung anong meron tayo. Plano, desisyon sa buhay, mga gagawin, lagi nating tandaan mga kapatid, patuloy nating ilagak sa Diyos ang lahat. Sapagkat mga kapatid, lagi nating tandaan, tanging ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng katatagan sa buhay. Kaya nga po mga kapatid, balikan natin yung sinabi ni David sa Psalms number 59, verse 17, "Unto thee, O my strength, will I sing, for God is my defense, and the God of my mercy." Sabi dito sa iyo, o ang aking kalakasan, ako'y aawit, sapagkat ikaw, O Diyos, ang aking depensa. Alam niyo ang kagandahan sa mga nagtitiwala sa Diyos, kahit anong bagyo sa buhay, payapa yan. Kahit anong pagsubok sa buhay, malalampasan nila. Hindi kami desperado. Alam mo, pag meron kang Diyos sa buhay mo, hindi ka magiging desperado sa buhay. Bakit, pastor? May umaalalay sa iyo ang Diyos, siyang nagbibigay tibay sa atin, siyang nagbibigay katatagan mga kapatid, at siya rin
ang nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan. Kaibigan, sa umagang ito, kanino mo ilalagak ang iyong depensa? Sa material bang bagay? Sa pera ba? Sa trabaho ba? Sa tao ba? Sa sitwasyon ba o sa anumang panahon? Mga kapatid, lagi nating tandaan, it is safer, mga kapatid, to entrust to God our whole being. Your plans, mga kapatid, your ways, at lahat ng ating gagawin, kahit po ang ating kabuhayan, pamilya at pagsikap sa buhay, patuloy nating ilagak sa Diyos ang lahat. Bakit, Pastor? Sapagat ang Diyos lamang ang magbibigay ng tunay na katatagan sa ating buhay. Kaya kaibigan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Abay, habang may oras pa, lumapit ka sa Diyos. Amen? Kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Sa iyong puso, humingi ka ng tawad sa iyong mga pagkakasala at pagkakamali. Buksan mo si Jesus sa iyong buhay, magsisi ka sa iyong mga sala. Sampalatayanan mo siya sa iyong puso, tanggapin bilang iyong Panginoong tagapagligtas upang ang Diyos gawin mong depensa sa iyong buhay. Masarap pagkasama mo ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong pagsisikap. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Bagaman maulan, masama ang panahon, ikaw ang aming Diyos na hindi po nagbabago. Mula noon ngayon magpakailanman. Hinaiya mong may bagyo at kayo rin po, O Diyos, ang nagpapahintulot na ito po'y tumigil. Lord, sa buhay po namin, marami pong pagsubok sa buhay, patuloy ka naming kilalanin. Patuloy naming ilagak sa iyo, Diyos, ang aming buhay, ang aming lakas, oras, panahon. Sapagat kayo lamang po, O Diyos, ang siyang nagbibigay katatagan sa aming buhay. Pagpalain niyo po, O Diyos, silang mamaabot ng devotion sa umagang ito ng aming daily in the Word. Dalangin ko po, Diyos, ang kaligtasan ng aming mga kaibigan, kababayan, na wala pa sa iyo. Pagpalain niyo po, Diyos, ang aming bansa, mula sa aming Pangulo, mga babatas, at bawat mamayan ng aming bansa. We also pray, God, for the salvation of the lost and healing for those who are sickbed. Once again, Lord, thank you so much for being our faithful God. This we pray in Jesus' name. Amen. Kaya kaibigan, magandang umaga sa bawat isa. Gawin mong katatagan ang Diyos sa iyong buhay. Pagharian ka niya sa iyong puso, sa iyong buhay, at magpatuloy ka sa Kanya. Muli mga kapatid, paki-share, paki-like, at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel din, Lighthouse IBCTM. At paki-share din po yung ating devotion, no? Live devotion ngayong araw nito sa Facebook upang magi tayong pagkapala sa iba. No? Abay, kung may mga sinishare dyan na wala namang kabuluhan, yung iba'y nanluloko pa. Mas magandang i-share natin yung mga nagpapalakas sa atin. Amen? Tulad nito, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Muli po, ito po inyong kaibigan, Pastor Norman G. Balboa, ang inyong ka-daily in the Word, nagpapaalam, at sama-sama tayong magpuri sa ating Diyos. Good morning and God bless us all.